O ingat-ingat. Merong umuugong na bali-balita na ngayong linggo magiging mainit itong linggo na to dahil abangan ninyo. Yung mga tali-talinuhan, galing-galingan na mga wala namang alam na kumu-question sa Supreme Court. Putang ina itong si Tito Soto, saan ba to nagtapos? Ano bang nito? Ano bang nagawa nito sa bayang Pilipinas? Abogado ba to? Tapos kukwestiyonin mo yung desisyon ng majority o buong Korte Suprema. Ang tigas ng pagmumukha, naging Senate President lang, parang presidente na ng buong Asia. Ano ka, bali? Mataas ang pangarap, mga bossing. Mamaya meron akong i-expose sa inyo, ha? Pero pakinggan muna natin itong balitang ito. Total, nandiyan tayo sa impeachment. Pakinggan natin itong balitang ito. Wait lang. Asan na ba yan? Sino ba tumalo dito? Tangina, kaya galit na galit itong ulol na ito eh. Kaya gustong-gusto nitong ma-impeach si Inday Sara dahil yung pangarap niyang maging pangalawang pangulo sa Pilipinas, putang inang yan, binalahura ni Inday Sara. Meron talaga sila natulungan. Pero alam naman natin na kapalit ng mga tulong na yan na ginagawa nila, ginagamit nila yan para, alam mo yun, pakinabangan nila. At ito nga ang isa sa mga nakinabang. Nakinabang ito, si Tito Soto. Nakinabang yan sa Itbulaga. Kaya sa naging senador. Sino pa? Nakinabang din yung anak ni Vic Soto, si Vico Soto. Kaya nga mayor yan eh. Diyan sa Pasig. Kung normal na ano ba yan? Kung normal na Soto ba yan? Kung hindi anak ni Vic Soto yan, sa tingin nyo, mananalo ba yan sa Pasig? Di ba? So, hindi yun ang issue natin. Ang issue natin dito, itong si Tito Soto, sa tagal-tagal na ginawa ng panahon na gusto niyang mahalin siya ng taong bayan, akala niya, mahal na siya ng taong bayan mula Apare hanggang Hulo. It turned out, meron lang isang pamilya from Mindanao, from Davao, ang biglang nag-emerge as political power. Bigla-bigla mantakin mo for the longest time, from vice mayor to senator, and si Tito Soto is the longest serving senator sa Pilipinas. Mantakin mo, tinalo siya ng isang babae na isang abogada from the province of Davao or from the city of Davao pala. Hindi na pala siyang probinsya, city na yan. From the city of Davao. Siyempre, sama-sama ng loob niya, di ba? From mula bata pa tayo hanggang pagtanda natin, pine-prepare niya na yung sarili niya para sa isang posisyon na pinapangarap ng lahat ng mga traditional na mga politician or kung tawagin natin ay mga trapo. Tapos tinalo lang siya ni Inday Sara. Di ba? Ang sama, nakakasama naman ng loob yan. Tapos ang masaklap pa nun, naknantokwa naman yan si VP Sara, kabata-bata pa. Ni hindi man naging congresswoman, ni hindi man naging senador. Paano nakilala? Dahil magaling yung tatay. Kaya ngayon, itong dating sip-sip sa tatay ni Inday Sara, ngayon, putyang ina, gusto niya nang ma-impeach si Inday Sara. Bakit? Una, tinalo siya. Tinalo siya, mga bossing, ni Inday Sara sa eleksyon nang walang kahirap-hirap. Mantakin mo, ang tanda mo na, ang tagal-tagal mong binibuild yung network mo as a politician. Tapos putya, tinalo ka lang ng isang probinsya ng mukhang manika. Nakakasama talaga ng loob yun. So ngayon, eto na. Talagang nag-oppose siya doon sa napakagaling naman kasi nila Marcoleta, nila Bato. Nung dumating yung impeachment na yan sa Senado, gusto kagad nitong ulol na ito asikasuhin. Pero galit na galit yan kay Chis Escudero dahil dribble daw ni Chis Escudero. Tatanga-tanga pala kayo Pinaniwanag ni Chis Escudero yung tatanga-tanga kayo. Ang tagal-tagal na sa inyo yung nasa inyo yung sa Congress yung impeachment na yan. Tapos kung kailan matatapos yung session ng Senado ng Senado, doon nyo ipapasa. So yun na ngayon ang nangyari, mga bossing. So hindi na natalakay yun, and then biglang naglabas pa ng ruling etong Supreme Court. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga na bago nila maagaw, kasi nagkaroon ng kudita itong mga ulul na to kasama yung mga punyeta, mga bilyar na yan. Kayong mga bilyar kayo putang ina ninyo, mga traidor kayo Ikinampanya kayo ni Inday Sara, mga hayop kayo. Tapos si Mark Villar, putyang inang yan, tao ka pa ni Pangulong Duterte
Tapos po siya biglang biglang may issue sa Prime Water. Butang ina, bigla silang nagsibaligtaran. Bumoto sila bumoto sila. O tingnan mo, yung Prime Water iniimbestigahan pa sa Senado. 'Di ba sabi iimbestigahan 'yan? Ang ingay-ingay pa ng Malacanang diyan, 'di ba? O pero ginamit yung Prime Water na 'yan palagay ko na pang sa kanila pang blackmail. Kung ayaw nyo maimbestigahan yung Prime Water ninyo na puro salot ang dulot sa bayang Pilipinas, mga consumer. Pumirma kayo, bumoto kayo na si Tito Soto maging Senate President. Tinan nyo. Di ba? Nandun yung 2 bilyar na ulul. Anyways, pag-usapan natin yan sa ibang pagkakataon. Pero naagaw, sumatotal, nitong ulul na ito, yung Senado, siya naging Senate President. Mabuti na lang na mayroong ruling ang Supreme Court before niyang nakuha. Kasi imagine ninyo, if nakuha nila yun kagad before the Supreme Court ruling, yung una na Supreme Court ruling, decision, tangina wala na. Sigurado tayo na habang nagnanakaw sila sa pera ng taong bayan, yung sa flood control issues, sigurado tayo kung tumuloy yung impeachment ni VP Sara, hindi natin malalaman lahat yung mga pagnanakaw ng gobyernong ito sa flood control projects natin. Kaya ngayon nag-iiyak itong kupal na ito dahil nga bukod sa hindi na niya na pa-impeach si Inday Sara diyan sa Senado bilang impeachment court, hindi niya na manipulate, pucha, nawalan palalo ng pag-asa dahil nga itong Supreme Court nag-rule na talaga yung motion nilang mga katangahan nila hindi na tumuloy. Pero sabi nga nila, ano ba yan? Hindi na ba magkakaroon ng impeachment? Magfa-file pa rin ng impeachment itong mga Makabayan Black. Alam natin yan. Magfa-file yan. Yung final nila para kay Bongbong Marcos na impeachment, wala yan. Hindi yan walang kwenta yan. Ang talagang target ng mga yan is itong kay Inday Sara. Which sa tingin natin hindi na talaga magiging interesado yung tao. Kasi kung magpo-push through yung impeachment ni VP Sara tas hindi magpo-push through yung impeachment ni Bongbong Marcos samantalang napakalaki ng pagkakautang ni Bongbong sa atin, ng pagkakasala ni Bongbong sa atin, naku po, sigurado magwawala ang taong bayan. But anyways, mayroong maitim na balak itong Tito Soto na to. Sige, pakinggan muna natin itong balitang ito. May mga pumupuna sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mas pinahirap daw nito ang pagpapa-impeach sa mga opisyal. May express report si Mean Los Baños. Unang pasalamat ko sa Diyos. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Unanimous ang desisyon dyan ng mga maestrado at hindi na pwedeng iapila pa. Nasa The Hague, Netherlands ang bise para dalawin ang nakakulong niya roong ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kwento ni VP Sara, hindi pa alam ni Digong na nanalo siya sa kaso. Hindi ko na binanggit sa kanya dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang kanyang kampo sa paghahanda lalo't may mga panibagong reklamong impeachment na niluluto laban sa kanya. Posibleng isampa ang mga ito oras na mapaso ang one-year bar rule. Yes, which is on February 16. Sigurado yan, magpa-file sila ng panibago. But the question here is, magpo-push through pa ba yan? Kasi natatandaan natin, di ba, sinabi ni Toby Chanco yan, na yung impeachment ni VP Sara, ginamit nila yung political capital ng presidente ng Pilipinas para sa pirmahan yon. Hindi nag-push through yon. So kung hindi nag-push through yon, yung mga ipinangako, yung mga for later release na mga pondo para sa mga congressman na pumirma, sigurado hindi yan naibigay. Ang problema, hindi na talaga yan maibibigay. Bakit? Kasi dito sa 2026 na budget natin, mga bossing, tinanggal na yung mga AIX, tupad. Tinanggal na yung mga yan so mayroon ng mga panibagong mga safeguards na inilagay para sa budget ng 2026. So malabo na yan. So kung ako ang congressman, hindi nag-materialize yung yung pagsasakal nila sa pondo ko.
Oh, sa tingin mo pipirma pa ako diyan? Tangina nyo, hindi nyo na nga tinupad yung pangako nyo sa akin. Nasira yung pangalan ko na ilagay ako dyan sa listahan ng mga pumirma. Hindi nyo na nga naibigay yung pinangako nyo sa akin. Puta, in-expect nyo, pipirma ako ulit dyan. Mga tarantado kayo. And again, sabi ko nga sa inyo, with yung current status, current na position ni Inday Sara now, sobrang lakas niya for 2028. Walang makakatalo sa kanya kung ngayon ang eleksyon. So kung ikaw ay isang congressman at ifinail yung impeachment na yan at tinalakay yan sa plenaryo at bumoto ka, sigurado yan na ang ang kiss of death sa political career mo. Maniwala ka. Why? Because itong mga susunod na mga pipirma sa impeachment ni Inday Sara, maniwala kayo sa hindi. Ito yung listahan. Napakadali na lang para kay Inday Sara. Para imbestigahan kung sino yung mga magnanakaw sa gobyerno pag nanalo siya. Kasi nga, may listahan na siya. I am telling you, the people who's going to sign for VP Sara's impeachment and will not sign for BBM's impeachment, ito yung mga magnanakaw sa bayang Pilipinas. Maniwala kayo. Yan. Yung impeachment, sinabi na ng makabayan na parehas lang din kung ano yung impeachment that they filed noong 19th Congress, yun din daw yung same grounds of impeachment na ipa-file nila kay VP Sara. It means wala na talaga silang makitang ibang butas. Wala na silang makitang ibang magagamit para ma-impeach si VP Sara. And I have been telling you, Inday Sara has been prepared since last year pa. Actually, since last couple of years pa, prepared na siya. So imaginein mo kung papaano ilalampaso ni Inday Sara itong itong impeachment na ito pag napunta yan dyan sa Senado. At ito pa ang maganda dyan. Yung mga senador na didinig noong impeachment ni VP Sara, lahat yan mga yan ay, yung karamihan sa mga yan ay magiging mga re-electionist sa 2028 election. Ilan lang dyan ang hindi re-electionist. Ang hindi lang re-electionist dyan, si Tito Soto, si Lacson, sila Bongo, sila Bato, di ba? Kasi kakapanalo lang nila. Pero yung karamihan dyan, mga re-electionist na. At dahil re-electionist sila, they don't want a person as famous, as loved, as strong, as Inday Sara para babuyin dyan. Because I am telling you, the whole world will be watching, the whole Filipino communities abroad and here in the Philippines will be watching. Grabe ang paghihiganting gagawin ng mga Pilipino sa oras na si Inday Sara i-impeach dyan sa Senado at kung sino man ang itataas ang kamay ng mga Duterte, sigurado ako, landslide win yun. Yung boto na dapat ibigay nila kay Inday Sara, ibibigay nila doon 100%. Tangina nyo, kala nyo, pag na-impeach si Inday Sara, kasi ito lang naman lahat ng ito eh. Nagsimula naman ang lahat na ito sa masamang pangarap nito ni Romualdez na maging Prime Minister, Presidente o kung ano man putang inan to, maging hari ng Pilipinas, kaya pinagagagawa nila yan eh. Akala nila, when you eliminate Inday Sara, if you eliminate Inday Sara, akala nyo doon na matatapos, nagkamali kayo eh. Kay Pangulong Duterte, nagkamali kayo. Nung pinadala nyo si Pangulong Duterte doon sa dahig, akala nyo hihinto ang taong bayan eh. Akala nyo hihinto kami na akala nyo matatakot nyo kami na huminto kami sa pagbati ko sa inyo. Hindi. Mas lalong tumapang ang mga Pilipino at mas lalong nag-alab yung pagmamahal nila sa mga Duterte. So nagkamali kayo. So ganun, ginagawa nyo naman. You are doing the same mistakes by what? The same mistake by what? Itong si Inday Sara, ipa-impeach ninyo. Bakit? Kasi sa tingin ninyo, if Inday Sara will be impeached, walang tatakbo na kaalyado yung mga Duterte. And sa tingin ba ninyo, if ever si Inday Sara ma-impeach, sa tingin ba ninyo, pag tumakbo si Martin Romualdez, mananalo siya? Pag sa tingin ba ninyo, pag na-impeach si Inday Sara at ginamit nyo si Raffy Tulfo, mananalo siya? Ginamit nyo si Ontiveros, mananalo siya?
Pag ginamit nyo si sino pa ba? Si Erwin Tulfo, mananalo sila? Hindi matatapos diyan tawag dito ang power ng mga Duterte pagdating sa politika. Inano nyo lang, dinisable nyo lang si Inday Sara, pero the whole idea of yung Duterte na mga politicians, putsang ina. Oo, maniwala kayo. Oo, mananalo sa 2028 yan. Tatanga-tanga kayo. And I'm telling you, kung sino man ang itaas na kamay ng mga Duterte by 2028, kung ano yung advokasya ni Inday Sara, kung ano yung mga gustong gawin ni Inday Sara para sa Pilipinas, yun ang gagawin yan. Kaya yung kabobohan ninyo, na ito si Inday Sara ipai-impeach ninyo, putsang ina, bukod sa malabo yan kaysa sa ihi ng bagong panganak, hindi niyan kayang patayin yung pagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte. And the more that you're doing this to Inday Sara and the Dutertes, the more na nanggigigil ang taong bayan na ilagay sila dyan dahil takot na takot kayo sa kanila. Sa February 6. Pero ang usaping impeachment, tila impossible dream na raw ngayon, ayon kay Senate President Tito Soto. Yan, itong si Tito. Impeachment now is an impossible dream. It's It's an impossible dream. So, ibig sabihin yun ang kanyang panaginip, yung impeachment ni Inday Sara. Bakit ka nananaginip sa impeachment ni Inday Sara? Here's a point. Ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Ganon ang itsura nitong... Hindi sa ayaw nila na may impeachment sa Pilipinas, Tito Sen. Ikaw, napakatanga mo, tanda-tanda mo na, bobo-bobo mo pa eh. Ang ina ka, achichi ka kasi ng achichi, bulagaan kasi kayo ng bulagaan, kaya ganyan eh. Hindi po, wala nang impeachment. Sinabi ba na wala nang may impeachment? Sinabi ba wala nang impeachment? Nakalagay ba yun? Yun ba yung ruling ng Supreme Court? There's no more impeachment. May ganun ba? Wala naman. Sinabi lang ng Supreme Court na itong ginawa ninyo mali, so dapat ganito ang hakbangin. Ngayon, dadagdagan natin. Oo, para talagang pulido. Pag may na-impeach sa susunod, talagang dumaan sa tamang proseso. Ito yung tamang proseso. Walang may impeach yung sinasabi mo. Putsang ina, yung interpretasyon mo pang abnormal eh, pang One Ball University eh. decision na ginawa ng Supreme Court. Mas pinahirap daw ng Korte Suprema ang impeachment process. Tama naman na mas pahirapin mo ang impeachment process dahil hindi pwedeng lahat na lang nang hindi natin gusto, ini-impeach na lang natin, hindi pwedeng ganun. Ako talaga sa totoo lang, hindi talaga ako pabor sa impeachment ng kahit na sino. O kasi ito lang at least sa mga sa presidente, sa vice president, hindi ako talaga ayaw ko ng impeachment eh. Bakit? Kasi may demokrasya sa Pilipinas. And ang demokrasya sa Pilipinas, bumoto ka. At syempre, gusto ko na maging ang mga Pilipino maging responsable sa pagboto. Gusto ko pag bumoto sila, talagang yun yung tao na gusto nila dahil alam nila na yun yung mag-aahon sa kanila sa problemang kinalulugmo kanila o yun yung magbibigay sa kanila ng magandang buhay bilang isang leader. Gusto ko ganun yung mga botante. Hindi. Dahil nga sa impeachment na ito, natatandaan nyo nung nakaraan nung tumatakbo si Bongbong tapos sinabi na hindi nakikipagdebate yan kasi tanga yan eh. Hindi yan umaatin sa mga debate kasi bobo yan eh. 'Di ba? May mga ganon. O anong sabi nung mga loyalistang bobo? Tsaka nung ibang mga DDS na naloko ni Bongbong? Bigyan natin ng pagkakataon si Bongbong. Kasi kapag kayan, hindi naman nagtrabaho, edi mag-people power tayo. Tapos i-impeach natin yan. May parang ang lumalabas, trial and error tayo. Boboto tayo ng tanga. Pag ayaw na natin, may impeachment naman, okay lang yan. Hindi natin ginagawa yung trabaho natin, yung mandato natin, responsibilidad natin bilang isang botante na alamin kung sino yung mga kandidato, aralin kung kaya ba nilang solusyonan lahat ng problema ng bayang Pilipinas, hindi lang dahil anak ni ganito, anak ni ganyan. Maling-mali yun eh. Dahil dito sa impeachment na ito, dahil sa people power, yung mga tao ang tatanga na bumoto. Kasi akala nila lahat ng mga ibinoboto pwedeng tanggalin ng basta-basta pagkaayaw na nila. Parang kasal lang yan. Parang pag-aasawa lang yan. Sabi nga nila, hindi yan parang mainit na kanin na pag sinubo mo pwede mong iluwa.
Ang pagboto, ano yan ang kung sino yung iboboto mo doon, puta reflection yan ng magiging buhay mo sa loob ng susunod na 6 na taon. Kaya dapat maging responsable tayo sa pagboto. Huwag natin isipin na because of impeachment, because of this and that, pwede tayong magpalit ng presidente anytime, pwede tayong magkamali. Hindi. Life and death situation. Ang pagboto, lagi ninyong ilalagay sa mga isip ninyo yan. Na kapag ka may isang kandidato, kapag ka yan, merong buot-buutan na kademonyohan yan, dapat hindi na natin nilalagay yan sa posisyon. Anak ng magnanakaw, binoto nyo pa. Magnanakaw si Marcos Sr., magnanakaw yung nanay, tapos putang ina, gusto nyo, ang iniisip nyo, magtatrabaho ng maayos yung anak niyan? Gago ba kayo? Walang hiya kayo. So, yan yung sinasabi. Ako, I'm not in favor of mga impeachment. Mas gusto ko matapos talaga yung termino eh. O, kaya lang, itong presidente natin na to, kung ako lang ang papipiliin, ayaw ko na matapos talaga yung yung termino niya. Putang ina, puros kahayupan nangyari sa Pilipinas eh. Oo, sa totoo lang, ngayon lang ako naging in favor of impeachment. Bakit? Kasi nga, putang ina, tarantado yung presidente eh. Sabi nila, addict. Sabi nila, putang ina, may lumabas na naman na video kanina, si Dean Chase, putang ina, kakadiri. Ewan ko lang kung totoo yun o hindi. Pero putang ina, kung sana hindi totoo. Kasi kung totoo yun, puta, nakakahiya talaga mga Pilipinas may ganyang presidente. Maniwala kayo. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, dapat sa draft pa lang ng Articles of Impeachment, meron na agad sapat na ebidensya. At dapat ang mga ebidensyang yan ay naipamahagi sa lahat ng miyembro ng Kongreso bago pagbodohan ang impeachment complaint. Yun naman talaga dapat, diba? Yung ebidensya, yung reklamo, dapat umikot sa lahat. Kaya kaalyado, kay hindi, dapat umikot yan sa lahat. Kasi nga, membro ka ng House of Representatives eh. So anong mahirap doon? Mahirap lang yan kung mga tarantado kayo. Mahirap lang yan kung wala naman talaga kayong ebidensya. Gusto nyo lang talagang mamulitika, i-impeach itong tao kahit na wala naman talaga kayong pinangahawakan. Ayon kay Soto, walang ganyang requirement sa konstitusyon para na rin daw inamyendahan ng SC ang saligang batas. Bagay na tanging ang Kongreso lang ang may kapangyarihang gawin. Mungkahi ng Senate President, What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. okay, Pag-uusapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Kasi Ito yung magic word. Ito na. ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Yun, ang putang ina. Yun, lumabas na sa bibig niya. Palitan ng konstitusyon. Bakit? Gusto niyang palitan ng konstitusyon para magkaroon ng prime minister. Oh, kasi kapag nagpalit ka ng konstitusyon, yung presidente at saka vice president, wala na 'yan. Magkakaroon tayo ng pansamantalang leader. At pag nagkaroon tayo ng pansamantalang leader, sino yung magiging leader na 'yan? Siya bilang Senate President. Ayan. Ito pa isa ha. Kaya gusto niya ng impeachment, gusto niya mapadali impeachment para mapadali ang impeachment kay Bongbong Marcos at saka kay Sara Duterte. Para para siya ang maging caretaker. Yan ang pangarap niya eh. Sabi ko sa inyo, putang ina itong mga to eh. Tarantado talaga itong mga to. Anong klaseng magiging leader ito? Kung halimbawa, sige, lagay natin. Magiging leader ito si Tito Soto. Tapos, wala siyang respeto sa Supreme Court. Putang ina, ano mangyari sa Pilipinas? Martial law yan. Magulo yan. Pagka ikaw, hindi ka rumispeto sa mga korte, putang ina, yun ang natin eh. Yun ang last resort natin eh. Sa buhay ng Pilipino, ng isang Pilipino, ang huling baraha mo, korte. Ang huling baraha mo, korte. Para makakuha ka ng hustisya, huling baraha mo, korte. Yung legal. Pero kung gusto mo ng hustisya na ilalagay mo sa kamay mo yung batas, putang ina, wala. Mag-uubos ang lahi ng mga Pilipino kung ilalagay namin sa mga kamay namin yung batas. Yung batas, yung Supreme Court, yung korte na lang ang ating pinagkukuhanan ng lakas, ng patas na kumbaga dahil dyan sa korte, nagkakaroon tayo ng pagkakapantay-pantay. Tapos magkakaroon ka ng isang ganitong tao na maglilid sa gobyerno tapos ang gusto niya, mas makapangyarihan siya sa sangay ng pamahalaan na co-equal niya. Abay gago, di ba? So may pangarap ito si Tito Soto talaga na mag-lead sa Pilipinas.
Oo, may ano yan, mayroong hidden agenda yan. Kasi nga yung ngayon, ifino-float nila sa isip ng mga tao. Nabaguhin na natin yung constitution. It's about time to change the constitution. At tandaan ninyo nagsimula itong problema na ito nung si Tambaloslos ay nagpasa ng People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Doon nagsimula. Tingnan mo ngayon, doon ulit bumabalik. So talagang ang plano ng mga buwaka ng ina nito, hindi matapos ang kanilang kapangyarihan. At ito, nakakita ng opportunity ito si Tito Sotto para makuha yung kapangyarihan na yan. Sabi ko nga sa inyo, Game of Thrones talaga ito eh. Kung sino yung uupo, yun ang ano nila eh. Yun ang talagang focus lang nila is kung sino yung magiging pinakamakapangyarihan sa Pilipinas eh. Di ba? O yun lang talaga ang gusto nila eh, palitan ng konstitusyon para ano? Para humaba ang kanilang mga termino. Pero in this instance, gusto ngayon ni Tito Sotto palitan na yung konstitusyon para ano? Para mawala yung dalawa, si Inday Sara at saka si Bongbong, tapos siya ang pumalit. But not for long. Not for long, sir. Oo. Maniwala ka, this week, yung pinapangarap mo, mawawala yan. Alam nyo, ito si Tito Sotto, nakikita niya walang standard bearer ang administrasyon. Wala ding standard bearer ang mga dilawan. At ito, si Tito Sotto, nothing to lose ito. Bakit nothing to lose? Sabi niya, hindi na daw siya tatakbo ulit na senador. Pero hindi niya sinabing hindi na siya tatakbo bilang presidente. Tingnan ninyo. Nanalo yan ngayong 2022. Ay, hindi pala, 2025 nanalo yan bilang senador. Tama? So, ibig sabihin, pag tumakbo siya bilang presidente sa 2028, kahit matalo siya, senador pa din siya. So may pangarap yan sila ni Panfilo Lacson. May pangarap yan sila ni Lacson. Pustahan tayo. Baka nga yan si Lacson, tumakbo pang vice-presidente niyan eh. Ito yung way niya to convince itong dilawan at itong administrasyon na siya yung gawing standard bearer. Nag-aagawa ng mga putang ina niyan sa kapangyarihan eh. Sabi ko nga sa inyo, kung si Inday iniiwasan yung kapangyarihan, sila utog na utog sa kapangyarihan. Sila taing-tae sa kapangyarihan. Imagine ninyo, kung halimbawa ito si Tito Sotto, nanalong vice president ito, tapos presidente si Bongbong, sa tingin nyo, hindi nila ipapa-impeach si Bongbong. Hater ng mga Marcos ito eh. Anak ng pucha, style nyo bulok. Ikaw, Tito Sotto, huling-huli na. Huling-huli ka na sa akto. Kitang-kita na yung iyong pangarap na mag-lead sa Pilipinas pero hindi ka magtatagumpay, Tito. Maniwala ka, wala kang karapatan. Wala kang karapatan, wala kang kakayanan. At lalong wala kang kahihiyan. Base sa 1987 Constitution, bukod sa presidente at vice-presidente, impeachable officials din ang justices ng Supreme Court, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Tanong tuloy kay Sotto, posible bang naging ganoon ang desisyon ng mga maestrado para na rin mahirap silang ma-impeach? Mahirap magbintang pero that's a possibility. Suporta ako doon ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Suportado ako doon. Pero hindi. Ano yun? Suportado pero hindi? Tanga ka pala eh. Kaya nga nila dinagdagan ng parameters. Para hindi nyo abusuhin. Dahil inaabuso nyo eh. Tangina nyo. Mantakin nyo, ini-impeach nyo si Inday tapos si Bongbong hindi. Hindi. Tito Sotto, ikaw naniniwala ka ba na itong impeachment kay Inday, gusto ng taong bayan to? Gago. Ang gusto ng taong bayan, ma-impeach si Bongbong. Dahil yun ang nagnakaw ng maraming pera sa Pilipinas. Magkano lang ba pinag-uusapan natin dito? Not that pwede ka magnakaw ng maliit and hindi malaki. Hindi yun. Hindi yun. Pero po, tiyang uunahin nating i-impeach si Inday Sara kaysa dito kay Bongbong Marcos. Maunang makulong si Inday kaysa dito kay Romualdez. Tangina, napaka-hipokrito ninyo. Yun ang sinasabi ng Supreme Court, ginagamit ninyo yung impeachment para sa mga kalaban ninyo sa politika, which is mali. Kaya dadagdagan natin para hindi nyo maabuso. Power should not be abused. Sabi ko nga, legislative overreach eh. Wala naman silang karapatang baguhin ang konstitusyon eh. Para naman kay Senate President Pro Tempore Lakas ah. Akala mo, abogado.
Ulul. Tangina. Di try mong i-challenge yung Supreme Court. Di makipag-oral argument ka sa kanila kung mananalo ka. Tanginang yabang-yabang mo eh. Para ka naman, nakadepende ka lang din naman sa abogado dyan sa opisina mo. Puros abogado lang din naman yung pinagagawa mo ng mga trabaho mo. Plagiarist ka pa. Raping Lacson, dapat tanggapin at igalang ang desisyon ng SC kahit pasang-ayon o hindi at kahit mali o tama ito. Alam mo yun, ito tama itong sinabi ni Ping Lacson kahit alam kong putanginan to, wala rin kwentang tao to eh. Agree or disagree, right or wrong, just or unjust, faultless or defective, we must accept and respect the SC ruling because that's how the system works. Putanginan nyo eh. Kung Tito Soto, pakatanga mo, that's how the system works. Ang sistema is magkakaparehas kayo at ang trabaho ng Supreme Court ito. Pinakikialaman ng Supreme Court yung trabaho mo? Hindi. Sinasabi lang ng Supreme Court na yung ginagawa nyo mali. Kaya nga tayo may Supreme Court, kaya nga may co-equal body para hindi magkaroon ng diktadorya sa Pilipinas. Tapos gusto nyo diktahan lahat. Ng pucha ka Tito Soto, oh. Gusto mo maging diktador, tanga ka naman. Hindi pa pwede yan. Ayan o. Impeachment, they are not called the gods of Padre Faura for nothing. That's their job. That's the job of the Supreme Court. So respect it. I believe the Supreme Court is also respecting your job as lawmakers, and the Supreme Court is also respecting the job of the President as an executive. Kaya kung gusto mong irespeto ang Senado, matuto kang rumispeto sa equal body mo. Hindi raw tinawag na Gods of Padre Faura ang Korte Suprema para lang sa wala. Para naman kay Senator Amy Marcos, nanalo ang rule of law. Paalala raw ito na kahit sino pa ang makapangyarihang nasa likod ng impeachment complaint ni VP Sara, no one is above the Constitution. Diba? So no one is above the Constitution. Kaya wag mong baguhin yung Konstitusyon. Tito Soto, babaguhin mo yung Konstitusyon para pumabor na naman sa'yo. Again yung ganyang mga pronouncement ni Tito Soto, ano yan? Delicates yan. Sobrang delicates yan. Sobrang delicates yan mga bossing. Bakit? Kasi nga kapag naging pumasok sa isip niyo at inayunan nyo, pucha, yan yung People's Initiative. Diyan nagsimula si Martin Romualdez na maging ganid. Diyan nagsimula si Martin Romualdez, diyan nagsimula si Sandro Marcos, at diyan nagsimula si Bongbong Marcos na maging ganid. Dahil nung nakita nila na sobrang dami palang pera ng Pilipinas na makukuha nila, pucha, gusto nilang i-extend yung kanilang panunungkulan. Pucha, kawawa ang bayang Pilipinas, mga bossing. Nakakahiya tayo. Yung ekonomiya natin, Diyos ko po, talaga naman pabulusok na ng pabulusok. Alam mo, tumataas na lang. Yung tama ni BBM. Yun na lang ang tumataas. Walang hiya na yan.